Meron po tayo pong gabi, no po. Sa kabila ng kami po ay galing pa po sa gawain, kararating lang po, konting pahinga. Pero tuloy-tuloy po ang ating pong paglilingkod kay Lord, no po. Kasi yan naman po yung panawagan ng Diyos sa atin. At sa gabi pong ito, biyaya po ng Panginoon, meron po tayo mga talata na pagbubulay-bulayan. At ang mga talata po na atin pong pagbubulay-bulayan ay nakatala po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 38 hanggang talatang 44 o hanggang 45, 45. Verse 38 hanggang 45, Mateo chapter 5. Ito po ang atin pong mababasa. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other him also. If anyone wants you to sue and take your shirt, let him have your coat also. Verse 41, whoever forces you to go 1 mile with him, 1 mile, go with him 2, sabi roon, a second mile. Verse 42, give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow you from you. Verse 43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Okay, verse 44, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and send rains on the righteous and the unrighteous. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa atin po palagitnaan. Mark, ikaw mag-pray. Pray mo, Mama. Okay. Yes, Lord, Panginoon, patuloy namin nilalapit o Diyos sa gabing ito. Panginoon, na patuloy mo kami samahan, patuloy ka mangusap at manguna, Panginoon, sa gawain namin ito. Panginoon, samahan mo, Panginoon, ang iyong lingkod na magkakayag ng iyong mensahe, Panginoon, sa gabi ito. At nawa, Panginoon, maintindihan namin at na maparating mo sa amin, Panginoon, yung gusto mong mensahe, Panginoon, para sa amin. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa at nawa, pagpalain mo kami, Panginoon, throughout this night, Panginoon. Lord, salamat. In this name we pray. Amen. Okay, pakibasa po ulit sa Tagalog. Tagalog 5:38 hanggang 45. 38. Narinig ninyo sinabi, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo makilaban sa masamang tao kundi sa sinuman sa inyo'y sumampal sa kanang ng pisngi. Iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdan at kunin sa iyo ang tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balaban. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. 42, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. 44, datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyong nagsisiusig. 45, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at sa nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 46, sa Hanggang 45 lang, okay na yan. Ay, 45 lang. Okay, yan Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita. So, ito pong talata na ito ay isang, kumbaga sa kakaiba na turo ng ating Panginoon kumpara sa turo ng lumang tipan. Na po, sa lumang tipan,
Ang sabi nga ro, narinig ninyo na kasabihan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ganun po ang lumang tipan. Pero sabi ni Kristo, ano sabi niya? sabi ko sa inyo, wag raw ninyong, sabi, do not resist an evil person, but whoever slaps on your right cheek, turn the other to him also. Ano yung utos? Pagka ikaw daw po ay Iharap po pa yung kabilang so, sinampal ka sa kanang pisngi, anong gagawin mo? Susuntokin mo ba? Iharap po pala. O magpupos ka ba? O ano ba? Magagalit ka ba? Mumurahin mo ba? O susuntokin mo ba? Hindi no? So, ang sabi diyan, iharap mo pa yung kaliwa. Iba yung utos ng Panginoon, matindi. No? Kaya nyo ba yon? Sinampal ka sa kabila? Sinampal na ba kayo? No, di ba? Wala pa nga sumasampal sa inyo, di ba? No. Pero minsan nakarinig lang tayo ng salita, iba na yung natin. Iba na yung ayun, namura na, namura na kayo dahil dahil sa pananampalataya o dahil sa dahil sa anong kadahilanan? Dahil ba sa paglilingkod kay Lord? Sana kung So, ito yun no? Pag sinampal ka raw sa kabila, sa kanang pisngi, iharap mo pa yung kabilang pisngi. Napaka, talaga, At ang sabi ron, sino man daw na kumuha sa iyo ng, ng balabal, kumuha ng damit mo. Ano sabi kasunod? Ibigay mo pati balabal. Kita mo yung matindi, yung mga utos ng Panginoon. Yan ay batas ni Lord ito, batas sa mga tagasunod ng ating Panginoon. At sabi pa, sino man magsabi sa iyo, buhatin mo to ng 1 milya. Di ba? May mga ganun, Pero sabi ko sa inyo, hindi lang 1 milya. Pag pinabuhat ka ng 1 milya, huwag mo bubuhatin na 1 milya, 2 milya, 2 miles. Diba? Tapos magbigay sa mga humihingi. Diba? Ano ba? Tapos do not turn away from him who wants to borrow from you. Ganun ba? Pautang. Pautang? Pagka nangungutang, dapat pautangin. Meron yung case to case, yan, paano kung nakailang utang na? Diba? Umutang sa'yo ngayon, tapos di pa nagbabayad, utang uli. Okay ba yon? So, yan, kailangan yung mga tinatawag na wisdom, At yung sumunod, sabi nga, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemies. Yun daw yung Ano ba yung kasabihan dati? Ibigin mo raw yung kapwa mo. Pamuhian mo ang kaaway mo. Pero anong batas ni Kristo? Love your enemies, But I say to you, ito yung batas ni Kristo, mahalin mo ang kaaway mo at ipanalangin mo yung mga umuusig sa iyo. Kung may panalangin, mamatay agad, Ano kaya yung prayer, Ano bang klaseng prayer yon? Pray for those who persecute you. Anong pag-pray nyo? Kunin mo, O Lord. Kunin mo na, O Lord, dahil pero ang pinakalundo niyan, sabi nga, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Katangian daw po pala ito ng kanyang mga anak. Amen? Pagka bumaliktad yung sitwasyon ng buhay natin, masasabi ko na, mapapatunayan daw na kayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Sabi nga, may comment si Brother Jersey. Ano yun? Kakautang lang, uutang na naman. Oo nga naman, di ba? So,
hindi po kasi dapat debt-free rin tayo, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, dapat po wala tayong utang. Diba? Ang mga Kristiyano ang dapat nagpapautang, hindi nangungutang. Oh, di ba? Ano? No comment? Yung dapat. Yan ang ano ha. Kasi sarap yata mabuhay na walang utang. Tama ba? Ang hirap pagka ikaw ay utang dito, utang doon. Tama sinabi nga ni Brother Jersey. Kakautang lang, utang na naman. O, parang mahirap. Okay, ang pinakalundo ng pag-usapan po natin, 5:41 ng Matthew. Na ang sabi roon, at sa sino mang pumilit sa iyo o pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad na 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. May pasan-pasan ka pa niya, bagahe niya. No? Yan po yung kanilang kultura doon. Okay, tuloy ko na. May isang batang nakatira sa lalawigan. Ang kanyang ama ay patay na. At ang kanyang ina ay ay may mga tanim na mga sitaw. Lagi siyang nauutusang mamitas ng mga sitaw upang itinda ng kanyang ina sa palengke. Ngunit sa lahat ng ayaw niyang gawin ay namimitas nito. Laging pahirapan bago siya mapasunod ng kanyang ina. Pahirapan daw bago sumunod. Kadalasan ay inihahatid niya ito sa iba niyang mga kapatid. Isang araw ay muli na naman siyang inutusan ng kanyang ina na punuin kahit isa lamang bayong. At habang lumalakad siya upang kumuha ng bayong, ay naiisip niya, bakit hindi 2 bayong ang punuin niya upang magulat ang kanyang ina? Aba, nagbago yan. 1 bayong lang pinapaano sa kanya. Ay naisip niya raw gawin 2 bayong. At parang nakikita niya ang mukha nitong gulat na gulat, ngunit galak na galak. Oo nga naman, ganon nga ang gagawin niya. At yaong nakita sa kanyang balintataw na saya ng mukha ng kanyang ina, ay naging sapat na upang sumigla ang kanyang kilos at nawala ang di pagnanais na mamitas nito. Nagmamadali siyang lumakad at nais na matapos na kaagad upang makita ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ng kanyang ina. Sana ganun yung mga bata, no? Diba? Yung kanyang nais mapasaya yung kanyang ina. Kaya, kumusta yung mga bata ngayon? Nais po natin na mapasaya yung ating mga magulang. Minsan puro kalungkutan ang dinudulot sa halip na kasiyahan. So, kaya sa halip na 1 bayong lang, kundi 2, no? So, sa bahagi na sermon sa bundok ng ating Panginoon, kung saan kinuha ang ating talata ngayon, maliwanag na sinabi niya, ang inaasahan sa mamamayan ng kanyang kaharian ay hindi lamang sundin ang sinasaad ng batas, kundi maging kakaiba at katangi-tangi. Sa ilang ilustrasyon ay pinaliwanag niya na huwag magalit, laging mahinahon, at pagpilitan na ayusin ang kaugnayan sa ating kapwa. Ang mamamayan ng kanyang kaharian, good evening po, ay hindi rin pinababayaan na mamayani ang hibo ng laman. Ano yung hibo ng laman? At upang bigyan ito ng diin, kanyang sinabi na kung ang mata o mata mo ang nagiging sanhi, marahil sa pagtingin at paghanga sa isang babae, kung mata raw ay magiging sanhi ng kasalanan, pag nabasa natin yun, maigi pandukitin mo, no? Mas mainam pa na ikaw ay mapunta ng langit
kulang ng mata. Di ba? Kaysa naman may dalawa kang mata, punta ka naman ng impyerno, buong katawan mo. So, na siyang magbubulit sa iyo upang magkasala. Sabi, dukitin mo. At itapon. Di ba mabigat yon? Kaya ba yon? Literal ba yon? So, yun eh, bahala kayo kung gusto nyo gawin literal. Pag-literal. Kaming bulag. Para pagbalik eh, sa simbahan, isang mata na lang. Di ba? O kaya eh, kamay naman, ano? Putuli naman daw. Yan po ay mga figurative na usapan, ano? At mabigat yun. Subalit, ang ipinababatid sa atin ay ang tamang pamumuhay bilang kanyang mamamayan. Isa pa, ang nais niyang sabihin, ito ang dati ninyong naririnig. Di ba? Pag sinabing ano, ito yung dati ninyong naririnig, ano tinutukoy ng Panginoon? Ano yung kanyang tinutukoy? Old Testament. Hmm. Ayun. Ito yung common ninyong naririnig. Ito yung dati ninyong naririnig. Mateo chapter 5. Ito yung, ibig sabihin noon, yan yung common na kautusan. Diba? Yun ang sabi eh. So, yun ang common. Pero merong malaking pagbabago. Diba? Meron tinatawag na amended na law ang ating Panginoon. Yun ang very common. Kaya doon tayo sa batas ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kung sinabi noon eh, ngipin sa ngipin, mata sa mata, yun ang common. Ibig sabihin, pagka sinuntok ka, nabungi ang ngipin mo, suntukin mo rin. Di ba? Ganun lang yun eh, no? So, pero ngayon kakaiba. Ang sabi diyan eh, ibigin mo raw yung kaaway mo. Madali ba ibigin yung kaaway? Madali? Di ba, ang sarap kutusan yung mga kaaway, ano? Yun ang kaaway sa iyo, no? Pero, Nagawa din sa ako matay sa asawa mo. Napagpataod ka eh. Nasa yung ano ng Lord. Pero Pero bahala na nung sa'yo. oh, yun nga eh. Kasi ang batas noon, buhay sa buhay, no? Kung buhay ang kinuha sa iyo, buhay din ang kapalit. Parang ganoon ang batas eh. Isang ngipin. Mata sa mata. Yung ano, Kung mata kinuha sa iyo, mata rin ang babalik. Yung ano bishop, yung manugang ko si Rowena. Yung kapatid niya, pinatay ng asawa. Kapatid niya. Yung pinatay ng asawa. Ngayon, di nag-hearing. Siyempre, ang complainant doon si Rowena, yung manugang ko. Ngayon, nakulong na yung pumatay kay Pipe. Nakatula na. Abang nag-hearing pa lang, sa daw niya, naka-wheelchair na ngayon yung pumatay kay Pipe. Ate, sabi niya, wala nga po akong pagbilig doon. Binigyan niya pa raw ng saging. Binigyan niya pa ng saging, binigyan niya pa raw ng gamot. Kasi naawa pa siya, pinatay na yung kapatid niya, naawa pa siya. Sabi ko, parang ang hirap ko naman nakagawa. Okay, kita mo, nagagawa. Unbeliever yung believer. Yung Opo, gumawa. yung manugang ko na, Unbeliever. hapon, Oo, pero nanay ni nakaya. Shiro, nanay ni Shiro. So, yun nga. kapatid nun, yung pinatay ng asawa yun. yung pipi ang pinatay. Yung pipi ang pinatay, yung kapatid niya, yung pipi. At ibig sabihin, asawa niya yung nakakulong. Yung sa 38, sabi rito, pagka sinampal ka sa kanang pisngi, Bigay mo pa yung kapila. ano gagawin mo? Bibigyan mo ka. Kayang ibigay? Sinampal ka na nga sa kabilang pisngi. Baka sabunutan mo. Ano kaya magiging reaction mo doon, ano? Ang sakit mo, no? Oo, sinampal ka na, papasampal ka pa sa kabila. Subukan mo pa. Oo, talagang. Oh, sige. Subukan mo
Pero, yun ang batas ni Kristo. Batas ni Christ yun, ano? Yun talaga dapat. Hindi yung batas ng lumang tipan. Oo. Ikaw Sabi nga isa pa ang nais niyang sabihin. Ito ang dati ninyong naririnig, dating batas. Ibigin mo ang iyong kaibigan at taputan mo ang iyong kaaway. Dati Yun yun. yung dati. Dati yun, ano? Ngayon, Pero ngayon, kaaway mo. Pag binagyan ng bato, pinapay. at idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Yun daw, no? Idalangin. Upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong ama na nasa langit. So, iba pala yung karakteristik ng mga anak ng Diyos, ano? Hanggat hindi mo magagawa itong ganitong mga bagay, Hindi ka tatawag. wala pang patunay na you are truly sons and daughters of God, di ba? Yung pangalan ng simbahan, ang ganda ng pangalan ng simbahan yung dati, no? Sons and daughters, ano? Opo. Mga anak Pero ang na tanong, ito ba ay katangian ng mga, di ba? So, yun ang ano, marunong magpatawad. So, sa gayon ay tinuturuan o napamulagat ang mga nakikinig. Ano itong hinihingi niyang gawin natin? At nagpatuloy si Jesus, kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Ano sabi? Sino raw ang dapat ibigin? Yung umiibig sa iyo? Sa kanya, anong gantimpala? Sino raw ang dapat mong bigyan? Yung nagbibigay sa iyo? Sa'yo. Dapat, magbigay ka sa hindi nagbibigay. Yun nga, yun, oh. Kaya, ang dapat daw ibigin, sino? Yung mga hindi umiibig sa iyo. Kasi may gantimpala doon. Diba? Pag ang iibigin mo lang, yung umiibig sa iyo, Walang ganti. walang gantimpala yun. Pero kapag kaya mo nang ibigin, yung mga hindi umiibig sa iyo, Sa'yo. ayun, may gantimpala yun. No? Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya, ulitin ko, sabi nga, kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga hentil? At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 na kasama niya. So, sa bagong pagkakasalin, sinasabi ang ganito, kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Oh. Ang senaryo po niyan, yung mga kawal Romano, no? Ikaw na Jew, makikita nila na tatayo-tayo ka lang diyan, may dala silang mga mabibigat na mga dalahin. Tatawagin ka nila. Tapos ipapapasan sa iyo na 1 milya. Obligado po 'yun. Pag tinawag ka, nakita ka nila, ipapapasan sa iyo ang kanilang daladalahan 1 miles o 1 mile. Matik 'yun, wala kang ano, kundi babarilin ka na lang nila o ano. No? O kaya baka hampasin ka na lang ng mga baril nila. 'Yun ang kanilang batas doon ng Romano. So kaya sinabi niya, pag pinapasan sa iyo na 1 milya, ano lang gagawin? Gawin mo. 2 milya. Para mapahiya siya, nakasama siya. So, maging kakaiba. Di ba? Kasi may mga batas pala sila sinusunod doon. Kaya dapat ganyan tayo mga Kristiyano, no? Maging kakaiba. Kaya nga, Diba? ganun. Oo. Hindi, ano eh. Hindi. Kakaiba Hindi. ka. Kakaiba ka Ay, kasi. iba na nga, ikaw na lang. So, hindi lamang lumalakad, ngayon ay mayroon pang ipapapasan. Biro mo, no? May bitbit pa. Ang hirap nun, ano? 2 milya, ikaw magpapasan, tapos siya kasama mo maglalakad. Yun ang magiging galawan doon. Di ba kakaiba? Yan, sabi mo sa katabi mo, maging kakaiba ka. Kakaiba no? Ganyan ang mga Kristiyano, kakaiba. Making a difference. Naging topic na natin yan So, pero mahirap ang maging kakaiba. Tama? So, para bagang hindi makatarungan. Tama ba? Hindi makatarungan. Sinampal ka na nga sa kabila,
Iaharap mo pa yung kabila. Parang lugi-lugi, no? Pero sabi doon para mapatunayan na kayo ay talagang tunay na mga anak ng Diyos, o mga Kristiyano. Para bagang bukod sa hindi makatarungan, at sabi nga, tila nagpapaloko ka. Di ba? Parang, di ba? Wala na, hindi na makatarungan, kakaiba lang mahirap, nagpapaloko pa. Pero, subalit, tayo ay dapat maging anak ng ating Ama na nasa langit. At ang katangian ng Ama na nasa langit, ng mga anak ng ating Ama sa langit, ito nga pinag-uusapan po natin. Diba? Kaya kung hindi natin kayang gawin yan, ang sabihin anak ka ng Diyos. Diba? Patunay na anak ng Diyos, kaya mo nang gawin yung mga bagay na yan. Ayan, humble. Diba? Kaya masasabi natin na ang kabuuan ng kanyang sermon sa ilang parirala tumulad kay Jesus. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, katulad ng ni Jesus Christ. Under process. Diba? Nasa proseso. Ang dami pang mga sablay. Ang dami pang sobra, Bishop. Nasobrahan. Tatanggalin pa yan. Ang dami pa, no? Ang dami dapat kalusin pa, no? Unti-unti naman tayo nililibot. No? Under process nga eh. Hindi pa rin wala pa naman So, ang lahat ng kanyang hinihinging ating gawin ay imposible. Tama ba? Lahat ng ito, imposible ito kahit na ngayon, personal kaya nyo ba yan? Iharap mo yung kabilang pisngi mo, sinampal ka na nga. Bakit iyak? Diba? So, imposible yan. Papasan sa'yo ng common, 1 milya. 1 milya lang, okay na di ba? Parang gagawin ka 2 milya. Sinampal ka, halimbawa, pinakain mo na, tapos ninakawan ka pa, pakainin mo pa uli. Hindi ba para Ay, nakakaloko? parang si Arlene yan naalala. Para nakakaloko na ba yun, ano? Si Hapid, tsaka si Arlene, parang gano'n. Yung mga ganun nga kaso nga paano yung abusado? Yun na nga Paano yung mga abusado? Tinuturuan mo ng leksyon. Parang tinotolerate mo yung pagiging abusado nila? Kaya nga po, tama. Meron din dapat dito. Papakulong na, Bishop. Dapat kasi May May batas din ng meron din tayong batas Kasi kasalanan din pag tinotolerate mo. Hindi So, mo magsimple yung sa nakasala. Ibig lang sabihin nito, huwag kang gaganti Huwag ng kang masama. gaganti. Yan ang pinaka Tatawanan sila. Pero huwag mo to-tolerate. Hindi mo kasi pagka sinabing mata sa mata, gantihan yun. Iba yun. Ngipin sa ngipin, gantihan Old yun. Testament yun. Oo, di ba? Yun ang Ibig kaya pinaka-bottom line nito, huwag gagantihan. Yung gumawa sa atin ng Mali. pangit. Panalangin mo pa, pagpalain mo pa, gawa mo na mabuti. Ganun yung pagka sa kaaway gagawin. Yun ang kailangan natin Kasi patunay na tayo ay anak Diyos. ng ating Ama na nasa langit. Amen. Oo. At lahat tayo ay kanyang kapamilya. Amen? Amen. Kapamilya. Anak. Iisa ang ating Ama. Parang iisa ang Bloodline natin. ating apelido. DNA natin si Lord Jesus. Kaya nga. Kaya, sabi ko lang, dahil sa siya ang ating Ama, tinatanggap natin ang kakaibang kaugnayan natin sa Diyos. Amen? Nang ating tinanggap si Jesus, ibinahagi niya ang kanyang likas sa atin. Binahagi niya raw ang kanyang likas sa atin. Pwede nga pakibasa nga po ang 2 Pedro Kapitulo 1 talatang 3. 2 Peter 1:3. Ikalawang Pedro 1:3. 1:3. Ito pang sinasabi. Yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan
na sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Amen. O, di ba? Amen. Sabi nga dito, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. O, ano? Dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan. Kita nyo, no? When, sabi nga, sa panahon na tayo po ay kumilala, nakilala, kinilala ang ating Panginoong Jesucristo, ang kasunod dito, yung pagbabahagi niya. Amen. No? Meron siyang pagbabahagi ng kanyang kapangyarihan, karangalan. Kanyang banal na Meron, no? kapangyarihan. Ibig sabihin, may binahagi sa atin eh. Amen. Matapos nating Yung kilalanin kabanalan, ang kabutihan ng ating Panginoon. Meron siyang impartation, kumbaga. kapangyarihan. You know, impartation. Ano yung ini-impart niya sa atin? Yung kabanalan po, Oo, sa yung- kapangyarihan. Oo nga, yung kanyang karangalan. Karangalan. Diba? Kaya mabuhay tayo may dangal Amen. bilang mga mananampalataya. Amen. At aside from that, karangalan, meron pang Kabanalan. impartation ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya mga Kristiyano may power, Amen. may kapangyarihan. Diba? Yun ang magandang sinasabi dito. Authority yan. Power. Authority. Kaya hindi ka dapat mabuhay na pipitsuging Kristiyano, di ba? Amen. So, pansinin ninyo ang salitang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sabi nga, no? Bahaginan, no? Ibig sabihin, ibinabahagi niya ang kanyang likas sa atin upang makahawig niya tayo. Amen. Kaya kita nyo, ang mga Kristiyano lang ang nagbabago ng buhay. Amen. Hindi yung ibang pananampalataya, walang pagbabago ang Ibang buhay. relihiyon, Wala wala. kasing from Palala glory nga, to yung glory. Palala yung iba eh. Palala ng palala. Kaya nga sabi ko sa kuya ko, naging iglesia ka dito, dahil lumal. Hindi ka mababago ng ng relihiyon na meron sila. Ito sa atin. Si Kristo po ang nag-impart, merong impartation ng power, di ba? Ano pa? Impartation ng kanyang glory, ng kanyang karangalan, di ba? At ang pinakalundo niyaan, Shekinah maging glory. kahawig natin Amen. ang ating Panginoon. Amen. O, hindi ka naman magiging Diyos, magiging kahawig mo lang ang Panginoong Ikaw, Jesucristo. yung bunga ng Holy Spirit nasa iyo Magiging, lahat. di ba? Yun nga, magiging, At ang katangian niya nasa iyo lahat. ibig sabihin, magiging banal tayo. Banal, Pabanal ng Katulad niya, pabanal. Katangian niya. Oo, hindi po pwede. Kaya ang mga Kristiyano dapat pabanal ng pabanal. Amen. Pagka ikaw ay Kailangan nagsasabing Diyos. Kristiyano, tapos hindi ganun ang buhay mo, baka hindi ka Kristiyano. Amen. Yun lang yun. So habang tumatagal at lumalalim tayo sa Panginoon, pinapalitan niya utay-utay o unti-unti ang ating mga anyo. Amen. Amen. Di ba? Unti-unti talaga. No? Yun ang from glory to glory. Ngayon siya ako. Oo. Yan sinasabi ko, Bishop. Kaya pabago ng pabago. Processing. Tingnan mo, pabago naman pabago. Hindi pwede madaliin. Pabuti ng pabuti. Kaya pala, ang sabi na ni Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 18, ang sabi noon, Corinthians 2 Corinthians 3:18, 2 Corinthians 3:18. Kung sinasabi, datapot tayong lahat na walang talakbong ang muka, na tumitinging gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian Oo, no? na From gaya ng glory. mula sa Panginoon na Espiritu. Amen. from glory to glory. Amen. At ang kaningningan, iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo Amen. upang maging lalong maningning Amen. hanggang sa maging mistulang larawan ng ating Amen. Panginoon. Yun. Hanggang, yun ang pinakalundo na hanggang Karakter ni Lord Jesus. maging mistulang larawan ng Amen. Panginoon. O, ngayon, tanong, kumusta po yung ating buhay pananampalataya?
meron na ba mga nabago? Marami na, Bishop. Yes, so yan. Dapat marami ng mga Dapat talaga, nabago. maraming mabago. Dapat talaga, ano, matagal ka sa Pabuti ng Panginoon. pabuti, sabi niya. Handa na. Pabuti ng Sabi nga ni God. pabuti. Personal, kayo, Handa ka na. may mga nabago na ba? Handa ka na, anak. Diba? Oh, diba? Yun. So, si Lord na lang at kayo ang siya nakakaalam niyan, ano? Amen. Kaya ang mahirap niyan, kung sa halip na pabago ng pabago, pasama ng pasama. Ayun na. Diba? Yung pala yung Meron ba pasama ng pasama? Pagbabago pa na pasokan. Nagbabago pero negative. No, may mga ganun eh. Hindi po ganun ang layunin ng ating Panginoon. Tama. Di ba? Nung dati, ilan lang ang kaaway mo. Nung naging Kristiyano ka, dumami kaaway mo. Di ba? Ayun yun. Nung dati, walang gano'n nagagalit sa'yo. Nung naging Kristiyano ka, dami nagagalit sa'yo. Oh. Nung bago-bago ka palang mananampalataya, walang natitisod sa'yo. Ngayon, dami natitisod sa'yo. Paano yun? Pabago ng pabago in a positive way? Or pabago ng pabago in a negative way? Yan yung dapat yun. No? Hindi po ganon. Kailangan talaga habang lumalaon, habang tumatagal, Lalo. yan nga ang galaw ng Holy Spirit. Amen. Yan nga from glory to glory, binabago tayo ng ating Panginoon. Kaya ang katanungan ay, imposible bang mangyari ang kanyang hinihingi sa atin? Imposible ba yon? Walang imposible po kay Lord. Imposible ba? Kaya ba natin iharap yung diwang pisngi? Sinampal ka na nga sa kabila. Ay, minsan, meron na tayo na di ba? Iba na yung damdamin natin eh. Marami na mga ganyan na pangyayari. Di ba? Pero hindi natin napansin. Naibigay na pala natin yung kabilang niya. Okay, may nakagawa sa'yo ng mali. Example, Pero- nakagawa sa'yo ng mali. Pinatawad mo pa rin bakit? Kaya mo Ang magpatawad? Ang tinitingnan mo, si Lord Jesus Christ. Diba? Oo. Kasi siya yung ginagaya mo, hindi yung mga tao na Yun nga. nagpapatisod sa'yo. Ayun. Si Lord Jesus Christ, hindi ka Kaya, matitisod. kaya natin magpatawad ng mga nakagawa sa atin ng mali. Sabi nga ng Panginoon Yun ang kailangan di ba? patawarin mo siya, hindi lang 7, kundi 77. Yung paano yung magpatawad? Meron, halimbawa, ibig sabihin, pag nagpatawad ka na, wala ka nang dapat action na gagawin laban sa kanya. Ganun ba yun? Tahimik ka na Di ba? Dapat wala ka nang, dahil pinatawad mo na, sabihin, wala ka nang gagawing masama o ano mang sasabihin sa kanya. Hindi mo na Sa kinaiinisan mo, naka-ano sa iyo, naka-stumble sa iyo. Pag may ginawa ka, nagpatawad ba yun? Senyales na hindi ka pa nagpapatawad. Yes. Yun yun. Di ba? Ang senyales ng nagpapatawad, yun na, Tahimik na yun. mananahimik ka na lang. At ipagkakatiwala mo na sa Panginoon, ano man mga damdamin na meron ka, hindi ka na gagawa ng isang hakbang para lalong lumala ang sitwasyon. Ang minsan nga kapag ka na mo yung salita ni God Marami Kahit kasing nagalit tao na galit mga ka eh. Mawawala Marami eh. kasing taong Dahil ang pride. ano mo, makasunod sa Diyos. Di ba? Yung akala nila tama sila, pero sila pala yung Kaya sobrang nga, mali. aariin mo nga ang kalugyan. Pero ikaw, mananatili kang mapagpakumbaba at mapagpatawad. Dahil ang nakakakilala sa iyo, makapangyarihan Diyos sa lahat. Kaya wala silang karapatan na husgahan ka. Ngayon, ang tanong, babalikan ko yung tanong, imposible po ba na magawa natin ang mga bagay na ito? Pag yung... Wala imposible kasi kay God eh. Kapag naghahari sa iyo ang Diyos, magagawa natin yung mga bagay na yan. Pero Kasi pag yung mga naghahari malalangang yung sitwasyon, sarili mo, yung mga malalangang sitwasyon nakapagpatawad ka eh. Yung pa kaya napakasimple pag sitwasyon naghahari lang. si Lord, E di gawa mo sila ng mabuti. Tama, magagawa natin Doon yan. sila Pag sarili mo yung mapapaya naghahari, hindi mo na magagawa. mali pala yung iniisip nila sa iyo. At Sa pagkakilala sa isang tanong, ikaw Mac, imposible ba na magawa para sa iyo, imposible ba na magawa ang mga pinag-uutos ng Panginoon? O hindi? Alam, mahirap eh. Mahirap yan talaga. So, susubukan yung ano mo. Pero, yun nga, wala tayong choice na hindi gawin. Yes. Kasi yan ang doon makikita yung pagiging sa Pagiging tunay na anak. Kristiyano. Pero yun nga, sabi mo, isang di natin nanonotice, nagagawa na pala natin. Kahit nagawa tayo ng masama ng kapwa natin, pero
hindi na tayo gumagan. Ano lang, okay na yan. Ganun talaga eh. Diba? Sa'yo, Sister Emma, imposible? Wow. Posible rin. Posible. Bakit? Yung namumuhay ka kay Christ. Kay Christ. Ano eh, susundin mo yung kalooban niya eh. Yung kalooban ni Christ ang susundin Siya ang titingnan mo, tama. Na Yan ang ibig sabihin nun. patawad Susundin mo siya. tayo nga, yung sinasabi na love your enemy, pagka binato ka ng bato, basahin mo ng pinapal. Hindi pwedeng hindi Mathematical yun. kayang gawin yung ganun. Kung ang iniisip mo is God is love. Ano na. Ayun na sa kanila. Alam mo yan sila. Meron. Hindi. Si Steph Flor, imposible o posible? Meron na ba? Dito na lang to isa. Kasi ang nangyayari yan, isipin mo yung Sa'yo lang? magandang ginawa sa'yo ng Ako Panginoon. ay, Na kuya kay Gin. hindi mo piling kaligtaan na patawarin siya, magagawa mo lahat ng nagawa mo na dahil sa ginawa ni Christ na pagbabago sa akin. Bakit nakaranasan ko na Nagawa ko na hindi ko lumang laban sa akin, nagawa ko. Bakit nagawa ko yun? Mismo sa akin. Napatawad, ano? Sabi ko na po si Ate Winnie Love yan. Pinamumuray na ko siya, binura-mura ko yan. Pero hanggang yung sinangurin siya naman yun. Hinarangan ng gaan. Ako sabi ko, bakit ano kasalanan? Walang kasalanan. Dahil lang sa, sabi naman yung asawa niya, nung naiibi sila, dahil lang sa, nagdadalago kami plastic bag ng Justin. Akala nila lagi ako may cross. Hindi niya alam palakal ang laman. Yung nagtrabaho ako kaya sa zero niya, sabi nila, sana naman daw ako nakipagtagpo at may ganda ako grocery. Pero sabi ko, Lord, lagi ko rin binibigyan ako ng manipulso sila. Ano sinasabi nila, pabulaanan nila. Sila mismo rin ang nagsabi sa akin na, sila noon na din nagpag-usap sa akin na, hindi ka nang dumaan dyan. Sabi ko, salamat, dahil pinanalayan ko na, Lord, ano nung nangyari ka? Kasalanan ko sa kanila. Hindi naman ako sumasagot sa kanila, di ba niya ako nakita na ipag-pituan sa kanila. Bakit ganun sila, lalo ng gawin ko mabuti, ginagawa ng masama. So, sa madaling salita, Diyos din ang nangusap sa kanila na sila mismo na nagpakumbaba na. Kaya kami nagkausap na naman ni Ate Winnie. Sige, pinapatawad na kita sa lahat ng mga kasalanan. Tapos nung magyan na sabi niya, hindi ka talaga nadadala sa akin, no? Sabi sa akin. Talagang sinabi niya talaga Sa akin po kasi yung pag-ibig ni Lord. Sabi ko, oo naman, pira lang yan eh. Sabi ko, ang pira nakahanap. Pero ang pagtitiwala ng tao, hindi mahanap. Kaya ang pag-ang Diyos ang mahal sa puso mo, yung hindi mo magagawa ng Magagawa gagawa. mo. Amen. Sister Tina, imposible po ba na magawa ang batas ni Kristo? O posible? Posible po sa tulong pa ng Panginoon. Ayun. Posible sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Holy Spirit, posible po yan, Bishop. Ikaw, Kasi Noemi, makapangyarihan Diyos siya eh. posible o imposible? Posible yun. Kasi siyempre, nananahan sa yung banal na espiritu eh. Kaya mong gawin yun. Amen. Siya rin ang magtuturo sa'yo para bigyan ka ng pagpipiti, pagpipigil. Kaya pwede mong gawin. Posible yung mangyari yun talaga. Ako nga kasi, experience ko nga yung sa school na pinasukan ko. Yung nagluluto doon, sobrang, wala akong ginagawa sa kanya. Wala akong ginagawa. Tapos, oo, sinisiraan ako sa lahat ng teacher. Lahat ng teacher naman. Ka-vibes ko, oo. Tapos pati yung canteen manager. Parang selos ang nangyari sa kanya. Kasi akala niya siya yung paborito dahil siya ang nasa kantin, siya yung mabigyan na, may tubig na mainit at hindi na pwede sabaw. Akala niya, ano na sa kanya kasi, pero yung ugali niya, ang pangit ng ugali. Lagi siya nagdadabog, lagi sinusungitan yung mga teacher. Ako kasi, friendly ako. Kumbaga sa lahat ng kasama na teacher, friendly ako. Tapos, dumating ang time na nagpalit ng principal. Nakita yung pag-uugali niya. Ang load ang nagtanggal. Kasi yung time na yun, na nagbibitin
kami na nagpakilala yung bagong principal. Sa pag ganun-ganun nga bang, nakita yung pag-uugali niya. So, siguro kinuha rin ng principal, hindi kasi basta magtatanggal ulit, kinuha rin ng principal yung opinion ng mga teacher. Siguro kasi nag-meeting sila. Tapos kinuha rin, sino tatanggalin natin dito kasi hindi na maganda relasyon. Hindi ba o si Gina, ganyan. Ang nangyari, siya ang nilipat ng ibang school. Tapos ako, napunta sa ano niya. Pinagkatiwalaan ako ng manager hanggang sa yung pera na pambenta ng kanila. Hindi lang sa akin. Kumbaga, ang Lord ang gumawa ng paraan para hindi kami, pero may time na talagang gusto ko nang bumigay. Sapakin ko yato pag nabasa ng school. Kaya lang iniisip ko makamatanggal ako. Talo. Tapos mababa yung pagtingin sa akin. Pero iniyak ko din sa Panginoon. Talagang lagi kong iniiyak. Sabi ko, napaka-maldita ka talaga nito. Pero ako, lagi pa rin ako, yung ina-approach ko siya ng maganda kasi parang, tapos, syempre, may mga teacher din na po na ganito. Nakikita nila sa akin pag habang naglilinis ako, Christian yung kinakanta ko. Tapos, talagang dumating na tayo na gusto ko na talagang patuloy. Kaya payat-payat, parang ganyan lang kay ganyan. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ako bibigay sa taong ito, sabi ko. Amen. Pero, lagi ko pa rin siyang ina-approach ng ng maganda. Inaalo ko siya, pero sumi pa rin talaga. Hanggang sa nagkaiwalay kami, minsan nakikita ko nagko-comment siya sa post ng mga kasama namin ng teacher. Nagko-comment din ako, hindi siya talagang dala-dala niya pa rin yung niya, pagka, oo, kahit na hindi na kami nakikita. Okay, Pastora Berinya, posible po ba o imposible? Posible po sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Yung fear of the Lord at saka yung love nga. Kasi sabi nga ng Panginoon no choice, sabi nga ni Chairman. Kasi nga, sabi nga ilang beses mo patatawarin yung kapatid mo. Pag di ka nagpatawad, di ka rin patatawarin ni Lord. Yun yung kaya ang gagawin mo, yun the best yung gusto ng Lord. Para magawa mo yung pag-ibig sa kapwa mo. Kasi po, nangyari na rin po sa akin yan praise God. Yun nga, inano talaga ako, minaliit talaga ako sobra sa harapan ng maraming tao. Pero nung kinamusta ko siya, may sakit siya, yun nga, pinuntahan ko, pinaglingkuran ko, pinamilian ko, kasi wala daw mamamalengke sa kanila, lahat kasi sila may sakit. At pagkatapos noon, sabi ko nga, kinapa ko yung puso ko, Lord, sabi ko, nagagawa ko to. Kasi siguro, Lord, nasa akin kay. Oo, yan yung inano sa akin ng Panginoon. Sabi ko, kahit ginanito ko nitong taon na to, Lord, pero yung puso ko masaya na pinaglilingkuran ko siya. Yun yung naramdaman ko. Kaya, masarap gawin yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Brother Edmer, posible o imposible? Posible, Bishop, kasi may Holy Spirit tayo na natuturo lagi. Siya yung gabay ng ating buhay. Laki lang tagapagturo po natin. Siyempre, kailangan maging katulad ng kanyang anak. Sabi ng Diyos, kailangan maging katulad kayo ng aking anak. Para makapasok kayo sa aking kaharian. So, susundin mo talaga yung utos niya. So, 77 beses mo patatawarin. Gagawa mo ng mabuti, ipapanalangin mo at huwag mo susumpain. Pagpapalain mo siya. Okay, so dahil nga sabi niyo posible, tsaka yung posible. Sumunod na tanong, meron na ba sa inyong sumampal? Naranasan niyo na ba ninyo na kayo ay sampalin? Sampal po mismo na Oo, literal to Opo, nasampal na po ako. Oo. Anong tugon ninyo? Nasampal kayo? Di ba? Hinarap mo pa yung kalimutan. So, kaya nga, madali kasing sabihin, sa totoo lang. Di ba? Practical. Teka muna, makinig muna kayo. No? Madaling sabihin. No? Yung sinasabi natin na posible. Pero pag nasa actual ka na, mahihirapan ka. Di ba? Wag tayo magmalaki, wag tayong kumbaga ipokrito na kaya natin. Pero bakit dumadating yung time na nakakaya naman?
May mga Sa ganun tulong nga. ni Lord, Kaya di ba nga, nakokontrol natin yung sarili inaano ko natin? eh. Kasi may mga senaryo kuminsan na bumibigay kaagad tayo. Sa mga sitwasyon na halimbawa, nagalit ka, naasar ka, may senaryo na ayaw mo yun ang nangyari, tapos magre-react ka, di ba? Magagalit ka. Sa halip na ang ang komento mo positibo, reaction mo positibo, eh hindi nagiging positibo yung reaction natin. Kaya ang sagot diyan, imposible. Sabi nyo kanina, posible. Imposible kung sa inyong sariling kakayanan lamang Oo, sa sarili lang. aasa. Opo. Diba? Kasi likas sa atin madamdamin eh. Likas sa atin matitisurin, magagalitin. Sabi nga eh, Likas yun. Yes. Natural yan sa mga tao. bigyan natin Diba? daan ng galit ng Diyos. Yun ang Diba? Pero posible rin Basta kung hahayaan natin Ang Diyos ang kikilos. ang Diyos ang siyang maghari sa buhay natin. Amen. Kaya nga, di ba? Pagka ikaw nagre-react sa sitwasyon, ibig sabihin, hindi pa rin si Lord ang naghahari sa buhay mo, ikaw pa rin. Damdamin mo pa rin ang pinaiiral mo. Di ba? Kaya, pag si Lord ang pinaghari natin sa buhay natin, Wala lang. walang imposible. Lahat posible. Di ba ba? Makakaya natin harapin anuman ang sitwasyon ng buhay natin. Amen. So, yung salita natin may kaakibat na buhay, pamumuhay. Hindi lamang salita. Makikita kasi sa reaction, sa buhay, sa gawa. Tingnan natin. No? Tayo dito. At yun ay sa tulong ng Panginoon. Okay, sabi nga, kaya ang katanungan ay, imposible bang mangyari ang kanyang hinihingi sa atin? Ang sagot ay oo at hindi. Di ba? Dalawang bagay. Oo Posible at hindi. Imposible kung pagsusumikapan ng sarili lang natin. Opo, imposible. Subalit posible kung hihingin ang kanyang tulong at pagkilos sa atin pong mga buhay. Sa tulong ng Diyos, yung imposible nagiging posible. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumutulong upang ito ay ating magampanan. Amen. tama na. Amen. So, kung pairalin natin yung buhay natin, wala. Gulo, di ba? Pero sa biyaya ng ating Panginoon Amen. Diyos, Thank you, Lord. yung mahirap ay nagiging magaang dahil nga merong ayuda Amen. mula sa Panginoon. Kapag pag-ibig ang pinaghari mo, walang imposible. Lahat Kaya, Amen. darating, sabi ko nga, Panalo 2026 na naman, panibagong yugto ng paglilingkod. Ilang araw na lang ang 2025, di ba? Panibagong yugto ng paglilingkod. Di ba? O, kailangan lumakad tayo kasama ang Panginoon. Tama ba? Lalakad tayo ng 2026, wala tayo, iwanan natin yung mga masasakit na sablay. karanasan sa 2025. Iwanan Di ba? natin yung mga sablay. Iwanan na yan, talikdan na yan, di ba? Pabayaan na natin, nakalipas na yan. Ngayon, lakad na naman tayo panibago. Amen. Para masaya ang Yes, 2026. Lord. Amen. Di ba? Bigyan mo kami ng tao. Maligayang Pasko't masaganang bagong taon Amen. ang ating maranasan. Hindi natin maranasan ang masaganang bagong taon kung dala-dala natin ang galit natin hanggang 2026. Di ba? Amen. Yung mga hinanakit natin, mga unforgiveness natin, everything, di ba? Yung mga galit. iwaksin na yan. Saka hindi Yes. dapat dumating sa galit. Yes, oo, talagang andyan pa rin ang tulong ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon. Okay, let us pray. Dakilan Diyos, salamat po Yes, Lord. sa mga Amen. kakaibang batas Thank you, na Lord. Panginoon na Pagpapatuloy mo, Panginoon, iyo pong sa ibinaba buhay sa mga mananampalataya na katulad po Salamat namin. sa oras na ito, Panginoon. Opo, sa mga pag-aaral namin, mahirap po talaga Turuan mo, Panginoon. na kung sa aming mga sarili lamang gagawin namin ang mga bagay na ito. Kung paano nga po. Imposible po na magawa po namin, Panginoon. Pero sa tulong mo po, yung imposible ay nagiging posible, Panginoon Diyos. Kaya ang aming panalangin, samahan mo po kami, gabayan mo po kami lahat, patnubayan mo po kami lahat. Kung meron man po mga karanasan kami sa taon na 2025, mga pangit na karanasan, mga tampo, mga hinanakit, mga galit o puot,
o ano man yan, Panginoon, ay hayaan mo po na iiwanan na po namin ito sa taon na 2025. At sa paglakad po namin ng 2026, Panginoon, daladala po namin, O Diyos, ang banal mong presensya na siya naghahari sa buhay po namin. Salamat sa empowerment, salamat sa karangalan, Panginoon, from glory to glory. Binabago mo po kami, Panginoon. Amen, Lord. Ang dami po namin mga karanasan sa 2025, Panginoon Diyos, na mga ang hirap pong kalimutan, pero tulungan mo po kami lahat Amen, Lord. Yes, na ito pong lahat na ito ay amin pong iwaksi, amin tanggalin sa aming mga kaisipan, Amen. at lalakad po kami, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig galing sa iyo, Panginoon. Amen, Lord. Pag-ibig sa aming kapwa, pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay, Yes, Lord. pag-ibig sa mga kapatid namin sa pananampalataya, O Diyos. Upang sa ganon, malaya kang makagalaw sa buhay namin, Panginoon. Amen. Malaya kang kikilos, Panginoon, sa aming pamilya. Amen. At magiging malaya din, nakikilos sa mga biyaya, pagpapala mula sa kalangitan. Bubuhos sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po ng marami sa mga salita mo na ito. Tulungan mo po kami. Kung hindi mo po kami tutulungan, hindi po namin kaya. Amen. Panginoon, gawin ang mga bagay na ito. Amen. Kaya sa iyo po kami sasandal, sa iyo po kami Yes, magtitiwala. Lord. Amen. Pagpalain mo po ang parating na taon na 2026, Panginoon. Yes, Lord. At ito mga nalalabing araw ng 2025, Lord God. Sa iyo pa rin namin ito pinagkakatiwala. Amen. Ang biyaya mo po, ang pagpapala mo po, ang kagalingan mo po, Panginoon, galing sa iyo, ang ipagkaloob po sa bawat sa po sa amin. Amen. Ano man sakit na meron kami naranasan, ito po, O Diyos, ay iyo pong pagalingin. Amen. Tulungan mo po kami kung ano po mga hakbang ang dapat po namin Yes, gawin, Lord God. Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang mga ang pamilya, ingatan mo po kami sa taon na ito na paparating. Yes, Lord. Sa iyo mapagpalang kamay, Panginoon. Ang tagumpay namin ay sa iyo po namin inilalagak, Panginoon. At tulungan mo rin po kami kung ano man po mga mali na nagawa po namin sa taon na 2025. Magbago na po kami. Amen. Alisin na po namin ang dapat alisin. Ano man mga Amen. bisyo dapat po Amen. namin Yes, tanggalin. Ano man mga gawain na hindi nakakalugod sa iyong mga mata, tanggalin po namin ito sa tulong mo po. Tulungan mo po kami lahat, Panginoon Diyos, upang maparangalan ka sa buhay po namin, napahiram mo po sa iyong mga lingkod, Panginoon. Pagpalain mo po ang kabuuan ng agape, Panginoon. Ang aming Yes, mga Lord. Christmas party Amen, is Lord. coming December 21, Panginoon Diyos, ang caroling, ang aming pong gawain, O Diyos, simbang gabi, Panginoon, sa December 23. Lord, sa iyo po namin lahat ito panagkakatiwala. Hayaan mo po ang presensya mo ang siyang maramdaman po namin sa panahon na ito ng pagkilala namin sa iyong kapanganakan na naging daan upang magtamo kami ng kaligtasan, Panginoon. Thank you, Lord. Pagpalain mo po kami, pagpalain mo ang aming mahal na bansa. Yes, Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Diyos, ang liderato ng aming pong presidente, Amen, Lord. ang aming vice president, ang mga senador, ang mga congressman, Yes, Lord. ang ombudsman, Panginoon Diyos, ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, Amen. ang mga mayor, O God, mga vice mayor hanggang sa barangay level ng liderato, Lord. Amen. sa DPWH, Panginoon, Amen, Lord. sa Senado, sa Congress, Lord, ang conviction ay ilagay mo po sa kanilang mga puso. Yes, Lord. Amen. Sino man po ang mga nakagawa ng kasalanan, Panginoon, matuto sila mag-repent, Panginoon Diyos. At hanggat maaari isoli, Panginoon, ang kanilang mga nanakaw Amen. sa aming kabangyaman ng aming pong bansa. Amen. Salamat po ng maraming at tinangkit po namin na gumagalaw ka na at kumikilos ka na sa aming pong bansa. Kumikilos ka na at gumagalaw sa aming mga personal na buhay, sa aming tahanan, sa iglesia, Panginoon Diyos, sa Pantas Ministerial Association, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo namin lahat ito pinagkakatiwala, maging ang Andrew Theological Seminary. Amen. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your glory. Sa lahat po ng gagawin po namin sa 2026, inilalatag po namin ito sa iyong mapagpalang kamay, Yes, Panginoon. Lord God. Ano man mga plano namin, ano man mga balakin namin, Panginoon Diyos. Hindi ito magiging matagumpay kung hindi mo po kami sasamahan. Amen, Lord. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, we are looking forward for the victory Amen. sa mga plano namin sa iglesia, Panginoon, sa organization, sa personal na buhay, sa family. Bless us all together, O God. We thank you so much, Lord. Nakit po namin ang tugon dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan, Amen. pangalan ng Jesus' aming name. Panginoon. Amen. Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. God bless po sa bawat isa. Thank you so much for your time.
Balain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin po mga puso. Amen. Thank you po. God bless. God bless.